Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw, ibabahagi ng Office of the Vice President sa inyo ang naging resulta ng taus-pusong serbisyo at katapatan sa bayan sa buong taon ng 2025. Medical and Burial Assistance. Alam nating malaking hamon ang pagkawala ng pondo para sa ating social services ngayong taon. Ngunit sa bawat krisis na hinaharap ng ating kababayan, kailangan ng gobyerno ng matatag na solusyon. Hindi kami pumayag na maging dahilan ang kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Dahil dito, nananatiling bukas ang ating assistance windows nitong taong 2025. Nakapagbigay tayo ng tulong sa 4,643 na Pilipinong may karamdaman. At nakatulong ang ating burial assistance sa 1,377 beneficiaries. Ito ang pruweba na kung may puso at paninindigan para maglingkod, laging may paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Disaster Relief and Relief for Individuals in Crisis and Emergencies Program. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating Disaster Operations Center ay patuloy na naghahatid ng agarang tulong. Sa kabuuan, umabot sa 73,054 na pamilyang Pilipino na naapektuhan ng kalamidad ang ating natulungan. Kabilang dito ang 9,129 na pamilyang nakatanggap ng donated items. As part of our rapid response to the 6.9 magnitude earthquake in Cebu, and the Mount Canlaon eruption, OVP distributed 2,514 bags of 25 kilo rice. Kamakailan, personal kong pinangasiwaan ang relief operations sa Negros Occidental at Cebu para sa mga pamilyang sinalanta ng magkasunod na bagyong Tino at Uwan. Hindi rin natin kinalimutan ang ating mga bayaning frontliners at rescuers. Ang Kalusugan Food Truck ay nakapagpakain ng 1,866 na volunteers, rescuers at frontliners. Sa pamamagitan ng ating RICE program, nakapaghatid tayo ng kabuang 56,575 bags of rice and essential food items sa mga response zones. Pagbabago 1 Million Learners and Trees campaign. Ang ating pagbabago campaign ay ang ating pamumuhunan sa kinabukasan ng ating bansa. Ngayong taon, nalampasan na natin ang ating target. Nakapagtanim tayo ng higit 1,000,000 puno sa buong bansa, 3 years ahead of schedule. Bilang simbolo ng dedikasyon, inakyat ng ating team sa Southern Mindanao ang Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa bansa, para magtanim ng tinikaran trees at markahan ang ating millionth milestone. Ang ating Million Learners Campaign naman ay nakapagpamahagi na rin ng 460,272 bags. Direkta itong nakarating sa mga remote areas tulad ng Ubo-Manuvo Indigenous Peoples Learners sa Kidapawan City. Magnegosyo taday. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Libreng Sakay Program. Ramdam natin ang bigat ng presyo at bilihin at pamasahe. Kaya napakahalaga ng ating Libreng Sakay Program. Ngayong taon, pinalawak pa natin ang programa kasama na ang Tacloban City kung saan malaking tulong ito sa mga estudyante at pamilya. Ang libreng sakay ay nagbibigay ginhawa sa budget ng mga pamilya upang mapunta ang pera sa pagkain at edukasyon. Mula Enero hanggang Oktubre, ang ating libreng sakay buses ay nakapagsilbi sa 875,176 na commuters nationwide. Accountability and operational excellence. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence.
Dahil sa ating digitalization efforts, binigyan tayo ng special citation mula sa Development Academy of the Philippines dahil sa ating paperless challenge. Nakapag-save tayo ng mahigit 3.2 milyong sheets of paper. Ito ay patunay ng ating commitment sa efficiency at sa kalikasan. Ito ay bahagi ng ating araw-araw na operasyon. Mula sa mahusay na financial report ng OVP Finance Team, nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng aming mga OVP partners na binigyan natin ng isang pasidungog noong buwan ng Hunyo. Ang inyong pakikipagtulungan ay kritikal upang matagumpay naming maihatid ang napapanahon, mahusay at makabuluhang serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po tayo maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na maging mapagmahal sa ating bayan. Gikan sa tibuok opisina sa Vice Presidente, naghinaot mi sa inyong malipayong pagsaulog sa Pasko ug kasadya sa inyong bagong tuig. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Via Zoom, si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Managing Partner po ng Panelo Law Office. Attorney, good morning po. Jade at Admar po muli ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Jade and Admar. Maraming salamat sa pag-imbita niyo ulit. Opo, at kahapon, hindi ako nagkakamali, may pahayag po kayo kaugnay sa mga complaint o mga reklamo na isinampa dyan po sa Ombudsman laban po kay Vice President Sara Duterte. At kabilang po sa mga nabanggit po ninyo, itong mga nasa likod ng itong mga reklamong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Tinutukoy po ninyong, sino po itong tinutukoy po ninyong insidious forces at bitter rivals now bound in unholy alliance batay po sa inyong naging pahayag? Maaari ho ba ninyong pangalanan din po itong mga individual o grupong itong nasa likod nga po nitong pagsasampa ng kaso o reklamo laban sa Vice Presidente? Yeah, hindi naman sikreto yan. Alam naman ng lahat ng tao na ang mga tao na nasa likod niyan ay yung mga tinaguri ang civil society groups, pero na pink talaga, pink at yellow. Sila Senator Trillanes, yung grupo nila. Tapos, malinaw na nakikipagtulungan sila sa gobyerno natin, sa Administrasyong Marcos Jr. for mutual political survival. Nabanggit ko nga doon sa statement na dati magkalaban tong mga to pero hindi nila kayang tapatan ang Duterte, kaya nagsanib puwersa sila para gawin ang lahat ng makakaya nila para buwagin ang mga Duterte. So, umaga pa, Attorney, iisang grupo lamang ang nag-aalyansa ngayon, nagkakaroon ng pagsasabuatan para talagang pabagsakin ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Tama yan. I'm sure hindi nila gusto yung isa't isa no? Pero kinakailangan na makipagsabuatan sila sa isa't isa dahil common ang enemy nila sa pamilyang Duterte, kaya sila nagkakaganyan. Opo. Attorney, meron ho kayong nabanggit din yung tungkol sa procedural and constitutional grounds. Maaari ho ba ninyong ipaliwanag kung aling eksaktong desisyon po ng Supreme Court ang tinutukoy po ninyo na saklaw po nitong nabanggit ko po? Ang konteksto nun is
kasi nga nabasura ng Supreme Court yung impeachment complaint na final laban kay VP Sara Duterte on procedural and constitutional grounds. Ang sinabi kasi ng Supreme Court ay linabag niyo yung konstitusyon kasi nag-file kayo ng mas marami than one impeachment complaint laban kay VP Sara. Kasi kung natatandaan niyo noon, apat ata yung complaint na final laban kay VP Sara Duterte. Tapos on constitutional grounds, ang ibig ko sabihin doon is yung due process. Sabi ng Supreme Court na hindi pwede na hindi bigyan ng opportunity or oportunidad si VP Sara na sagutin yung mga alegasyon laban sa kanya sa House of Representatives pa lamang. So, ibig sabihin, sabi ng Supreme Court, kapag nag-file ka ng impeachment complaint laban sa isang impeachable officer katulad ng Vice President, kailangan bibigyan mo siya ng pagkakataon na sagutin yung mga paratang laban sa kanya sa House of Representatives level pa lamang. Pero dito, hindi nangyari to. Ang ginawa nila is nag-file lang sila ng impeachment complaint diretso na sa Senado, which natatayo namang impeachment court. Opo. Pero hindi po ito nangangahulugan na walang pananagutan na po yung isang opisyal kung sakali mang tama yung pagbasura sa isang impeachment complaint, attorney. Oo, pwede naman talagang mag-file ng kaso, 'di ba? Kung kunyari merong criminal act, may criminal na pananagutan, kailangan talagang filean ng criminal case. Pero ito kasi dun sa konteksto natin, itong dumaan na impeachment, na basura, halata na ginagawa lang nila ng paraan para sirain si VP Sara bago maghalalan sa 2028. Yun ang nakikita nating malinaw kasi hindi nila na tawid yung impeachment. So ngayon naghahanap sila ng paraan kung paano masisiraan si Vice Presidente Sara Duterte bago mag 2028. At malinaw naman sa mga interview ng mga complainant na ang pakay nila dito is mabuksan daw umano ang mga bank accounts ni VP Sara Duterte. Kaya tama yung sinasabi ni VP Sara na fishing expedition lang ito. Opo. O nga, kayong mga nakalipas na mga araw, yung mga pahayag pa ni Zaldico, pinag-uusapan natin. Abay, parang ngayon si VP Sara na, attorney. Ito'y malinaw na paglilihis, kumbaga, nakikita po ninyo, attorney. Paglilihis siya, pero sa kakalihis nila, ang nakikita ko dito is imbis na maging cover up ito, ini-expose nila yung sarili nila. Kasi yung mga complainant dito, anti-corruption advocates umano, pero yung pinakamalaking corruption issue sa bansa natin, tila tikong bibig sila, hindi sila nagpa-file ng anumang complaint, diba? Sabi nga ng mga kaalyado nila, yung budget ng Pilipinas noong 2020 for 2025 is the most corrupt budget in the history of the Philippines. Pero instead na yun ang pagtuunan nila ng pansin, itong si VP Sara ang dinidiin nila na malinaw naman na walang kinalaman doon sa budget. Samantala, si Pangulong Marcos at yung mga opisyal na responsable para sa budget na to na nagsibitiw na nga sa trabaho dahil sa mga allegation na pinupukol sa kanila, hindi pinapalagpas nila. Kaya expose sila dito na hindi talaga hustisya ang habol nila kundi politika. Opo. At para ma-specify lang po natin, attorney, ang nakikita po ninyong grupong ito, isang grupo na nagsasalib puwersa, kabilang na po dito yung mga dilawan, mga komunista, oligarko, at marami pang iba na kung saan noon ay naging kalaban po ng mga Duterte ng dating administrasyon, attorney. Yeah, totoo yan. Sila rin naman ang complainant dito sa plunder complaint laban kay
kay VP Sara. Pero idagdag ko lang na actually, yung gusto nilang mangyari na magkakaroon ng pagbukas ng bank accounts ni VP Sara Duterte dahil sa pag-file nila ng kaso sa ombudsman, hindi mangyayari yan sa ombudsman level unless magbendalo na naman tayo, di ba? Pero malinaw ang Korte Suprema tungkol sa exceptions to the Bank Secrecy Law na kailangan si Ombudsman Remulla hindi niya pwedeng utusan ang anumang bangko na buksan dahil lang may complaint na pending sa opisina niya. Kailangan bago payagan si Ombudsman Remulla na mag-inspect ng bank accounts, kailangan may actual kaso na na-file sa korte. Ang tingin ko dito is malinaw naman na ang impeachable officers hindi pwedeng kasuhan yan habang nakaupo. Pwede mo silang kasuhan pagkatapos. Or pwede silang file ng impeachment complaint pero hindi habang nakaupo sila. Opo, malinaw yun, attorney. Malinaw na hindi po nakasaad sa batas na ang ombudsman ay may kapangyarihang magsiyasa kahit sa mga impeachable officials hanggat hindi ito nagresulta agad sa pagpapatalsik? Pwede silang mag-imbestiga. Ang pinaka pwedeng gawin na ng ombudsman pagdating sa impeachable officers is mag-refer ng impeachment complaint sa Kongreso. Yun na yung pinaka pwede nilang gawin laban sa impeachable officers. Pero doon naman specifically doon sa gusto nilang mangyari na magbukasan ng bank accounts, kailangan meron ng either kaso na na-file sa korte or meron ng impeachment complaint na nasa Senado na. So, yun lang yung dalawang situation na pwedeng may kapangyarihan si Ombudsman Remulla na magpabukas ng bank accounts. Opo. And even then, hindi pwedeng lahat ng bank accounts. Kailangan niya tukuyin kung anong bank accounts ang pabubuksan niya at bakit may hinala siya na itong bank account na to ay may inalaman na ill-gotten wealth or anuman. Opo. Sa madaling salita, attorney, ang purpose ng ombudsman ay magsampa lamang ng kaso o reklamo laban sa isang impeachable officer at wala siyang kapangyarihan na magtanggal, magpahinto o magsuspende ng isang public official o impeachable official tulad po ni Vice President Sara Duterte? Yung gano'n, tama yung sinabi mo. Hanggang pagpapa-refer lang siya ng impeachment complaint or mag-file ng kaso. Pero yun nga yung pag-file ng kaso, tingin ko hindi pwede yan kasi impeachable officer nga yan Pwede lang matanggal yung official na yan by filing an impeachment complaint. Opo, at yung Kongreso lamang ngayon na dahil doon sa House na nakita natin nung mga nakaraan na impeach na po siya ng House. Ang Senado ngayon yung nakatoka pero may pending cases pa tungkol to doon sa impeachment case ni VP Sara doon sa Supreme Court. Na yan pong inihintay po natin yung motion for reconsideration kung hindi ako nagkakamali, attorney. Tama yan. So binasura ng yung impeachment complaint ng Korte Suprema, nag-file naman ng motion for reconsideration ang House of Representatives ata. Pending pa yan sa ngayon, pero kung tutusin, pwede silang mag-file ulit. Sabi kasi ng Korte Suprema, nag-start yung bilang ng 1-year period noong February 2025. So, pwede na sila ulit mag-file sa February 2025 naman. Okay. 2026. So nabanggit din po ninyo, attorney, na clearly partisan yung ombudsman natin ngayon. Tama ho ba? Tama. Kaya din, alam mo, normally, di mo naman, karapatan naman ng bawat mamamayan, bawat Pilipino na magsampa ng reklamo. Diba? So, hindi naman dapat yan kini-criticize or pinupuna na bakit ka nagpa-file. Karapatan yun ng bawat Pilipino Pero,
yung konteksto kasi na sinubukan yung impeachment, hindi kayo nakalusot. Tapos meron tayong malaking skandalo sa flood control. Pero ang pilit dinidiin nyo, si VP Sara. Diba? Tapos ipa-file mo siya sa isang opisina na clearly partisan, meaning may pinapanigan. Buti sana kung pinakita ni Ombudsman Remulla bilang DOJ Secretary na pata siya, pero hindi nga po eh. Diba? At saka inamin niya mismo na okay sa kanya na mag-bend the law. Diba? So, kaya nakakabahala. At hindi lang nakakabahala at saka hindi na rin nakapagtataka na yun ang sumunod na hakbang nila kasi nga gusto nila gawin ng lahat para matanggal si VP Sara sa 2028 elections. Opo. Hindi po ba nakasasama po yon sa imahe po o tiwala ng publiko sa isang institusyon tulad po ng Ombudsman kapag nakitang ito ay partisanship pala itong institusyon na ito at walang due process, kumbaga? Oo, kasi dapat independent ang ombudsman eh. Kaya nga siya, ang ombudsman, impeachable officer din siya. Hindi siya pwedeng tanggalin lang ng Pangulo bilang appointing authority. Pag na-appoint na yung ombudsman, kailangan, para matanggal siya, kailangan ma-impeach din siya. So, independent office yan, may sariling budget yan, hindi yan dapat nagre-report sa Pangulo. So, hindi maganda na halatang may pinapanigan siya. At makikita natin yan sa mga susunod na araw dahil sabi, di ba, may mga pangako yung gobyerno kasama na si Ombudsman Remulla na may mga makukulong, may mga kakasuhan, pero kung hindi makakasuhan yung mga kaalyado ng Pangulo na malapit pa rin sa kanya hanggang ngayon, katulad ni Speaker Martin Romualdez, ng malakas na kaso, hindi yung gross negligence na sinasabi ni Ombudsman Remulla, makikita na talagang may pinapanigan siya, may kinakampihan siya, may pinagtatakpan siya. Opo. Dito naman po sa naging affidavit po ni Madriaga, nagkaroon po kayo ng pahayag din at sabi po ninyo, nonsensical o walang lohika po yung naging pahayag po ni Madriaga doon sa affidavit po niya. Ano pong partikular doon sa affidavit, attorney? Well, yung una kong nakita siguro dito is yung na bumuo daw siya ng grupo sa utos ni VP Sara para suportahan ang kampanya niya sa pagkapangulo. Diba? Alam naman natin at may personal knowledge ang pamilya namin na ayaw talagang tumakbo ni VP Sara noong 2022 bilang Pangulo. In fact, kahit nga Vice Presidente nung una ayaw niya eh. So, doon pa lang, alam mo nang nagsisinungaling itong si Madriaga.